Oh, mga bata! Nandyan pala kayo! Alam niyo ba, may ikakwento ako sa inyo. Gusto niyo bang marinig ang aking kwento? Magaling! Ngayon, ang pamagat ng ating kwento ay pinamagatang si Emak, ang pasaway na bata. Handa na ba kayo makinig? Halina at samahan niyo ako! May isang bata na ang pangalan ay Emak. Siya ay napakapasaway na bata. Hindi siya madalas naliligo at hindi madalas din nagpapalit ng damit. Ganun din ang paggugupit ng kanyang mga kuko. Kaya madalas nagagalitan siya ng kanyang ama. Gayun din, ang pagkain ng masustansyang pagkain ay hindi niya kinakain. At ang madalas niyang kainin ay soft drinks, chicherya at mga unhealthy food. Kaya madalas siyang galitan, ngunit hindi nagpapatinag si Emak at madalas niya pang ginagawa ang mga ganitong bagay. Ang sarap-sarap naman itong chicherya. Paborito ko to. Nako, baka nandiyan si tatay, hindi ko sasabihin sa kanya na kumakain ako ng chicherya. Ganun din ang pag-inom ko ng soft drinks. Ay, favorite na favorite ko talaga to. Sana hindi ako mahuli ng itay. Nako, di pa pala ako naliligo at hindi pala ako nagpapalit ng damit. Pero okay lang to, paborito ko naman tong damit na to eh. Tsaka bagay na bagay to sa akin. Kaso baka ako mahuli ni itay na hindi pa ako naliligo. Teka, ano kaya ang pwede kong gawin? Alam ko na, ako ay magpapabango. Papabungahan ko ng maraming mga pabango ang aking damit upang sa kaya hindi maamoy ng itay na mabaho ako. Gusto kong gano'n na nga. Emak, ano ba yan? Di ba sinabi ko na kailangan mo maligo, palit ng damit? Magkakasakit kanya sa ginagawa mo eh. Makinig ka naman kay itay. Pati yung pagkain mo ng hindi masusustansyang pagkain ay pwedeng makasama sa iyo. Baka kung ano pang mangyari sa iyo nan eh. Naku kang bata ka, sumunod ka kay itay. Palagi mong tatandaan na kaya kita sinasabihan, hindi ito para sa akin, kundi para to sa'yo. Para maging mabuti ang iyong kalusugan. Dahil balang araw kung patuloy mo yung gagawin, nako, ewan ko na lang sa iyong bata ka. Makinig ka kay itay. Emak. Itay, naligo na po ako. Hindi po totoo yan. Alam niyo naman ho na, naligo na po kasi ako eh. Opo, tsaka kakainin ko naman po yung gulay. Pati mga prutas na pinapakain niyo po sa akin. Sige na tay, maglalaro na uli ako dun ha. Paalam! Isang araw, sumakit ang tiyan ni Emak at madalas din siyang nagsusuka dahil sa hindi malinis na kanyang pagkain dahil sa mga dumi mula sa kanyang kuko. Gayun din, sumasakit ang kanyang tiyan dahil sa mga unhealthy food. Naku, ano nang nangyari kay Emak? Itay, kanina pa po kasi masakit yung tiyan ko, tsaka madalas po nagsusuka. Baka nga po totoo po yung sinasabi nyo na nakakasama po talaga yung pagkain ng hindi masusustansyang pagkain, tsaka yung hindi paliligo araw-araw at paghuhugas ng kamay. Tay, pasensya na po. Baka po pwedeng gamutin niyo ho ako. Ang sakit-sakit na po talaga ng tiyan ko. Naku anak, yun na nga sinasabi ko sa iyo eh. Tingnan mo yan, sumasakit na ang iyong tiyan. Kung ano-ano pa ang nararamdaman mo. Sinasabi ko na sa iyo na dapat maging malinis ka sa iyong katawan. Gayun din ang pag-iwas mo sa mga unhealthy food. Dahil alam naman natin na nakakasama yan sa iyong katawan. Makinig ka naman sa tatay. Pinapangaralan kita hindi dahil para ito sa akin, kundi dahil para to sa'yo.
Dahil alam ko na ito yung makakabuti para sa'yo. Sige na, sumunod ka na si Itay. Punta lang tayo sa hospital para ipa-confine ka o mabigyan ka ng paunang lunas. Liwanag ba? Tayo na. Dahil sa pagmamahal ng kanyang ama, mabilis na gumaling si Emma. At sinunod niya ang kanyang ama na kumain palagi ng gulay at prutas. Ganon din ang mga karne, itlog at isda na mayaman sa protina. Mga bata, gayahin natin si Emma. Ganon din ang paglilinis sa kanyang sarili. Madalas, ginugupit niya ang kanyang mga kuko upang sa gayon hindi pasukan ito ng dumi. Ganon din ang pagpapalit ng damit araw-araw at paliligo araw-araw. Gayon din ang pagsisipilyo. Kaya mga bata, tularan natin si Emma. Itay, marami pong salamat kasi tinulungan niyo po ako. Marahil tama nga po kayo na dapat kumain po ako ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, mga karne at iba pa. Na alam ko makakabuti din ito sa aking kalusugan. Ganun din pala Itay yung paliligo araw-araw tsaka pagpapalit ng damit para makaiwas po ako sa sakit. Marami pong salamat kung dati pala ginawa ko na ito ay di sana hindi ako humantong sa ganung sitwasyon. Marami pong salamat Tatay. Basta palagi mong tatandaan na Emma, mahal na mahal ka ni Itay. At hindi kita pababayaan kahit anong mangyari. Dito lang si Itay, palagi para sa'yo. Kung iisipin na pinapabayaan kita dahil alam naman sa sarili natin, di ba na ikaw yung isa sa pinakapogi kong anak. Pinakamabait. Sana magbago ka na anak ha. Lagi mong tatandaan mahal na mahal kita. Liwanag ba? Opo, Itay. Marami pong salamat. Mahal na mahal din po kita. Promise po, hindi na po ako magiging pasaway at sasabihin na po sa akin si Emma ang masunuring bata. Salamat po, Itay, uli. Salamat po ng marami. Mga bata, dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana marami kayong natutunan tulad na lang ng pagkain ng prutas, gulay, isda, itlog at karne para lumakas ang ating resistensya. Ganun din ang paliligo natin araw-araw at pagbibihis ng damit, pagsisipilyo. Ganun din ang paggugupit ng ating mga kuko upang makaiwas tayo sa sakit na posible nating makuha sa mga bakterya o germs. Mga bata, sana marami kayong natutunan at magamit nyo to sa araw-araw ninyong pamumuhay. Maliwanag ba? Muli, ako si Teacher J. Mart Saavedra. Paalam!